Ang NATO ay naghahanda para sa pinakamalaking military drills na hindi pa nangyari mula noong pagtatapos ng Cold War. Mahigit 90,000 troops ang inaasahang makikibahagi sa pagsasanay ng Western Security Alliance sa buong Europe sa susunod na linggo. Ang military drill na tinatawag na Steadfast Defender 24 ay magsisimula sa susunod na linggo at matatapos hanggang sa buwan ng Mayo. Kasama ang lahat ng 31 bansa na kasama sa alliance ang sasali sa military drills. Ang Sweden, isang kandidato para sa NATO na hindi pa na-ratified sa alyansa, ay sasali din dito. Ayon kay General Christopher Cavoli, Commander ng US Europe Command at Supreme Allied Commander Europe para sa NATO, ay nagsabi na kailangan ng alyansa na magsanay at i-refine ang aming mga plano sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay at drills. Ipapakita ng alyansa ang kakayahang palakasin ang Euro-Atlantic na lugar sa pamamagitan ng pagkilos ng puwersang transatlantic mula sa North America. Ayon sa pahayag ni Cavoli sa isang press briefing noong Huwebes, ang reinforcement na ito ay magaganap sa panahon ng isang simulated emerging conflict scenario laban sa isang malapit na kapantay na kalaban. Ang Steadfast Defender 2024 ay magiging malinaw na pagpapakita ng ating pagkakaisa, lakas at determinasyon na protektahan ang isa't isa, ang ating mga pinahahalagahan at ang mga tuntuning nakabatay sa international order. Inaasahang kasama sa military exercise ang pagpapakilos ng mga barkong pandigma at iba pang mga naval assets, kasama ang mga sasakyan at aircraft, kabilang ang mga F-35, FA-18, Harrier, F-15, helicopters at drones. Ang deployment ng 90,000 troops ay inaasahang magpapadala ng mensahe sa Russia at iba pang mga kalaban na ang alyansa ay handa na ipagtanggol ang mga borders nito. Inihayag ng UK Defense Secretary na si Grant Shapps na magpapadala ang kanyang bansa ng 20,000 troops para sa mga military exercises at sinabing ang mga pagsasanay ay magsisilbing vital reassurance laban sa banta ng Putin menace na tumutukoy sa Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin. Tayo ay nasa isang bagong panahon at dapat tayong maging handa upang hadlangan ang ating mga kaaway, handa na pamunuan ang ating mga kaalyado at handa na ipagtanggol ang ating bansa sa tuwing darating ang panawagan, pagbabanggit niya sa isang talumpati nitong unang bahagi ng buwan. Ang mga kalaban ay abala sa muling pagtatayo ng kanilang mga barriers. Ang mga lumang kaaway ay muling nabuhay at ang mga linya ng labanan ay muling iginuhit. Normal na araw lang ang nagdaan sa karagatan ng Red Sea kung saan may mga warships ang naglalakbay patungo sa kani-kanilang destinasyon at hindi nagpapakialamanan lalo na't may sarili rin silang mundong pupuntahan. Maayos na paglalakbay ang dinanas ng bawat isa, ngunit isang patibong ang pagsulpot ng Houthi nang bigla silang umatake sa mga warships na patungong Israel. Ang Suez Canal sa Red Sea ay isang tulay na nagiging daan ng mga barkong ang ruta ay Europe to Asia o Asia to Europe. Malaking bagay ang Red Sea sa bawat bansa dahil dito nagaganap ang halos lahat ng kalakalan sa pagitan ng bawat bansa na nagiging dahilan para umusad ang ekonomiya ng buong mundo. Halos nasa 12% ng mga binibili mo sa ibang bansa ay sa Red Sea dumadaan. Ang kapayapaang nabuo dahil sa pagkakaisa ng bawat bansa ay nabuwag dahil sa panggugulo ng Houthi sa mga smart shipping companies. Dahil sa panggugulo ng Houthi, karamihan sa mga smart shipping companies ay lumilihis na ng daan palayo sa Suez Canal sa Red Sea, dahilan para bumagal ang usad ng ekonomiya ng buong mundo. Sa African continent sila dumadaan kaya napakalayo ng rutang tinatahak nila. Isang gabi, nang atakihin ng Houthi ang 18 drones at 3 malalaking missiles ng US at UK, dito sumiklab ang matinding pag-atake pabalik. Nagpasya ang US at UK warships na tapusin ang ginagawa ng Houthi sa mga barko sa Red Sea. Umatake sila pabalik at pinigilan ang mga posibleng pinsala na mabubuo muli ng Houthi. Tagumpay ang naging pag-atake ng US at UK Navy. Dito nila natuklasang hindi lang pala ito
ang unang beses na ginawa ito ng Houthi, dahil 27 beses na nila itong ginagawa simula noong November 2023. Pinangunahan ng US ang pagsalakay sa Houthi. Ang mga fighter jets ng US ay winasak ang mga infrastruktura ng Houthi, kabilang na ang observation towers, missile launch pads, drone sites, at ammunition stores nito. Tinamaan din ang Sanaa, Hodeida, Saada at Damar, kaya't napuno ang Red Sea ng alingaw-ngaw ng missiles at putok ng mga bomba. Hindi na sana magiging ganito kalala ang kinahinatnan ng sitwasyon kung hindi lang gumawa ng gulo ang Houthi sa orihinal na ruta ng mga barko. Ang nangyayari tuloy, mas humahaba ang biyahe ng mga barko bago makarating sa kanilang destinasyon. Kinailangan ng umaksyon ng US at UK Navy dahil pati negosyo nila naapektuhan na. Ang mga armas na gawa sa Iran ay nakumpiska ng US at UK Navy. Isa pang bagay na nakakamangha sa operasyong ito ng US at UK Navy ay ang sitwasyon ng leader nilang si US Defense Secretary Lloyd Austin. Kasulukuyan siyang nasa ospital dahil sa komplikasyon ng sakit niyang prostate cancer at kailangan niyang operahan sa lalong madaling panahon. Ngunit sa kabila ng personal at delikadong sitwasyon ni Austin, nagawa niya pa ring pangunahan ang pag-atake sa grupong Houthi at magtagumpay. Ang pagsalakay ng US at UK Navy ay hindi pa nagtatapos. Pagsapit ng umaga habang tahimik at payapa ang kapaligiran sa Yemen at halos lahat ay nasa kahimbingan pa ng tulog, isang malaking pagsabog ang biglang nanggising sa bansang Yemen. Ang lahat ng mga armas na gawang Iran ay natagpuan ng US at UK Navy. Agad winasak ng US jets ang mga armas. Walang natira dito kahit isa. Ang US Air Force Central Command na si General Alex Growitt ay ibinalita ang ginawang pangwawasak ng pwersa nila. Nasa mahigit 100 missiles ang pinasabog ng US sa 16 na kampo ng Houthi. Tinamaan nila ang secret spot ng Houthi, kagaya na lang ng command centers, ammo storage, launch pads, factories at ang radar systems ng Houthi. Sa kabila ng tagumpay na pag-atake sa Houthi, hindi pa rin tapos na magturo ng leksyon ang puwersa ng US. Ang Joint Chiefs of Staff na si Lieutenant General Douglas Sims II ay pinasabugan ang 12 pang lokasyon ng kampo ng Houthi, kaya't naglipa na ang fighter planes at Tomahawk missiles ng US sa himpapawid. Naging malaking sagabal ang Houthi sa iba't ibang bansa, kaya sumali na rin ang USS Florida Submarine, USS Philippine Sea Cruiser at ang destroyer duo, USS Gravely at USS Mason. Nagsanib puwersa ang bawat isa para sa iisang misyon, ang maturuan ng leksyon ang Houthi. Lalo na't hindi basta-basta ang idinulot nitong pinsala. Bukod sa mga nabanggit, pumasok na rin sa eksena ang Air Force Squad, ang 18 cool fixed-wing aircraft, kabilang na ang F-22 na nagmula sa USS Dwight D. Eisenhower Carrier. Hindi rin nagpahuli ang bansang British. Nagpadala sila ng 4 na Typhoon jets at 2 Voyager tanks. Ayon kay British Armed Forces Minister James Heppey, tagumpay ang pag-atake nila sa 14 na targets na kampo ng Houthi. Samantala, ang mga barko ng US at UK ay nagkita sa himpapawid upang pumuntang south. Balak nilang patumbahin ang 2 pang teritoryo ng Houthi sa south dahil dito, madalas na magpasabog ng missiles at drones ang Houthi. Sa totoo lang may sariling agenda sana ang US convoy, pero imbis na unahin yon, mas pinagtuunan muna nila ng pansin ang Houthi upang tapusin ang lahat ng panggugulo nito. Hindi rin nagpahuli ang French Navy sa sanib puwersang nagaganap. Pinadala ng French Navy ang naval squad nila upang tiktikan ang bawat galaw ng Houthi sa karagatan. Nakipagtulungan ang French Navy sa US at nakihati ng intel. Ayon naman sa senior US military official, malaking pinsala na ang binigay nila sa mga assets ng Houthi, ngunit hindi pa rin nila masabi ang eksaktong damage report sa ngayon. Ngunit sinigurado nilang precision-guided weapons naman ang ginamit nilang pang-atake upang hindi maapektuhan ang mga inosenteng sibilyan. Ang nangyaring kampihan ng iba't ibang bansa upang mapatalsik ang anay na gumugulo at sumisira sa Red Sea ay nakakuha ng halo-halong reaksyon mula sa Middle East. May mga natuwa,
pero may mga nainis at hindi rin nagustuhan ang ginawa nila. Sa kabila ng mga natanggap na pinsala ng grupong Houthi, gagawin pa rin nila ang misyon at ang kanilang layunin sa kahit na anong paraan. Dahil dito, lalong umusok ang tenga ni President Biden at mas naging buo ang desisyon niyang atakihin ng Houthi at nang matapos na ang lahat ng kalokohan nito. Inanunsyo niya sa publiko na ang bansang US kasama ang UK, Australia, Bahrain, Canada at Netherlands sa operasyong salakayin ang kampo ng Houthi. Tinarget nila ang mga nagiging banta sa navigation ng Red Sea dahil importante ito sa waterways ng buong mundo. Ayon pa kay Biden, hinding-hindi sila titigil para maprotektahan ang mga inosenteng sibilyan at ang international trade na sinusubukang pinsalain ng Houthi. Dagdag pa ni British Prime Minister Rishi Sunak, ang ginagawa nilang pag-atake sa Houthi ay self-defense lang, lalo't hindi sila ang nagsimula nito. Layunin pa rin nilang ibalik ang kapayapaan sa rehiyon. Halos ilang linggo na ring naglaylo ang US at nagpostpone ng direktang atake sa bansang Yemen dahil sa pangambang lumala ang sitwasyon dito. Lalo na't ang target nila ay ang Iranian proxy groups sa Iraq at Syria. Ayaw din nilang makisabay sa digmaang Israel at Hamas. Pero ang Houthi ay wala talagang balak makipag-areglo. Patuloy pa rin sila sa pag-atake sa international commerce, kaya ang pananahimik ng US ay matatapos na rin dahil hindi na nila gustong palampasin ang ginagawa ng Houthi. Nagpasabog ng napakaraming missiles ang US at UK sa spot ng Houthi. Sa kabila ng matinding effort ng Houthi na iwasan ang lahat ng mga atake, tinamaan pa rin sila. Dahil na rin sa dami ng mga pinasabog, imposibleng hindi sila tamaan nito. Dagdag pa ng Pentagon spokesman na si Major General Pat Ryder, trabaho ng Iran na kontrolin ng Houthi at mapigilan lahat ng mga gagawin nilang kalokohan, lalo na kung ito ay delikado, padalos-dalos at iligal. Ilang oras bago gumawa ng kahit na anong kaguluhan ng Houthi, nakarating na kaagad sa Iran ang impormasyon at kaya nilang pigilan lahat ng atake dahil kung hindi, isang malaking parusa ang kapalit. Ayon sa Houthi leader na si Abdul Malak al-Houthi, lahat ng mga ataking matatanggap nila mula sa US ay hinding-hindi nila hahayaan lang. Determinado silang gumanti sa kahit na anong paraan. Dagdag pa nila, kung ang gulong ito ay mas lalo pang tumindi at lumagpas na sa maritime engagement, handa silang pantayan ng lahat ng atake